Amilok mo sa tayong lahat. I worship the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. He is wonderful, He is amazing, He is glorious, He is righteous, He is holy, He is just. Our Father, He is our treasure, and we are the inheritance of our Father. We are valuable in the eyes of our Father. We are the apple of His eye. We are His treasure. He loves us so much that He sent to us our Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of our iniquities. Jesus Christ is the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. He is our high priest in the order of Melchizedek. He is the coming King, and He is also our friend. Jesus died on the cross for His friends, and now He's seated at the right hand of our Father. And we have the Holy Spirit in our hearts because Jesus Christ prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. He's showering us with fruits. People will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father because of the fruits of the Holy Spirit. And we also have the gifts of the Holy Spirit. The Holy Spirit is also the one reminding us to obey our Father and to remember the teachings of our great teacher, Jesus Christ. So last time we read Psalms chapter 82, 83, 84, and 85. For recap, Psalms chapter 82. So itong book of Psalms, compilation to ng mga songs. Majority ng chapters na to, si David. Pero since itong sila Asaph, sila Ethan ba pangalan nitong isa? Ethan, sila ay under kay David. Kaya itong book of Psalms, sinabi na si David ang nagsulat. Of course, with the guidance of our Holy Father. So, yung iba dito, si Asaph. Kasi nga itong si Asaph, isa sa mga musicians ni David. So, makikita natin na kung ang leader ay sumusunod kay Almighty Father, nagmamahal kay Almighty Father, ganon din ang kanyang mga subordinates. Maayos din. Gaya nitong si David, subordinate niya, si Asaph, si Ethan, no? Kaya kung ang leader ay maayos din ang pamamalakad. Maayos din yung mga tao. Nakakakita na ba kayo ng tao na wicked? Yung mga tauhan niya wicked din. Kaya tayo, we are called to be holy because our Father, He is holy. Jesus Christ is holy. Kaya tayo dapat ganun din. Pare-pareho tayo. Dahil ang pattern natin, si Jesus Christ. So, parang itong si David, siya ang nangunguna nung time niya as king. Kaya pati ang kanyang mga nasasakupan, maayos din na mga tao. May takot kay Almighty Father dahil nakikita nila sa leader nila. Yun ang ginagaya. Ngayon, kung ang leader ninyo ay magulo rin kayo. Kung ang leader ninyo ay mukhang pera din kayo.
Dahil inuutos yun eh, inuutos ng leader ninyo. O manghingi kayo dyan, manghingi kayo. O ngayon yung mga tauhan, hindi, kailangan manghingi tayo. Wicked din. Ha? Yung leader, babaero, pati yung mga tauhan, babaero. May mga nakita ko gano'n. Pare-pareho. Ang leader natin, si Jesus Christ, kaya dapat maging kagaya tayo niya. Sa ngayon, hindi tayo perfect, but time will come, we will be perfect like Jesus Christ. So for recap, no, how long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Yung mga tao dito sa mundo, they show partiality to the wicked, to those who are in power, to those people who have money. Nakikita nyo pag mayaman ng tao, walang kaso. Pero pag mahirap, nasa kulungan. Nadidismiss ang kaso pag mayaman. Pero nagbibigay ng justice si Almighty Father. At dedepensahan ang poor and fatherless dahil mga vulnerable people. And then here in chapter 83, do not keep silent, O God, do not hold your peace, and do not be still, O God. For behold, your enemies make a tumult. Humingi ng tulong kay Almighty Father. Tayo lahat hingi ng tulong kay Almighty Father. Dahil wala tayong magagawa sa sarili nating strength. Lahat yung offer natin sa tatay natin. Tapos dito naman sa 84, how lovely is your tabernacle, or your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Masaya si Almighty Father pag we are seeking His face. Dahil ina-acknowledge natin na tayo ay mahina and we need our Father. But our Father is our only refuge. Dahil dito sa mundo na to, pilgrimage lang tayo. This is not our real home. We are just passing through, sojourners of this world. And then dito sa 85, restore us, O God of our salvation, and cause your anger toward us to cease. Dahil pag nagagalit sa atin si Almighty Father, nagkakasala tayo. Naliligaw tayo. Hindi natin alam yung direction na pupuntahan natin. Magulo ang buhay natin pag wala si Almighty Father. Wala tayong katahimikan. At yung truth, nakatago, itinago ng mga wicked people. But time will come, lahat ibubulgar ni Almighty Father. It's hidden by the wicked. Pero lahat ng truth, alam ni Almighty Father. At sasabihin niya yon sa atin. At pag nagbabasa tayo ng Bible, andito ang truth sa Bible on how our Father created this world. Isang kasinungalingan lang, malaki ang nagagawang destruction sa faith ng tao. Example, kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo na to, isang kasinungalingan lang yun. Ang daming apektado ng mga tao. Bakit? Tinanggal si Almighty Father kung paano ginawa ang mundo na to. So yung mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan, those are from the devil. So kung ngayon may mga fake news, noon meron na rin.
mas rampant noon kumpara sa ngayon. Kasi sa ngayon, i-check mo lang sa internet, no? I-check mo lang yung mga tao kung anong sinasabi, nalalaman na yung truth. Noon, tago yung katotohanan. Madaling magsinungaling. At akala ng mga tao, totoo. Pero ngayon, yung mga tao, alam na nila. Marami na ang nakakaalam kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo na to. At kung paano tayo nandito sa mundo ngayon. Magpasalamat tayo sa tatay natin dahil we have His words. Magpasalamat tayo sa tatay natin because He sent to us our Savior, Jesus Christ. So basahin na natin Psalms 86, 87, and 88. Bow down your ear, O Lord, hear me. It's a prayer of David. Kasi nga, itong book of Psalms, may mga tauhan si David na nagsulat, gaya ni Asaph, tsaka ni Ethan. Pero halos lahat si David, almost all of the chapters. Pero noon, wala namang chapters and verses. Lately lang nilagyan ng chapters and verses ang Bible. Bakit nilagyan ng chapters and verses? Para malaman kung saan hahanapin ng mga tao kasi madami nga. So pag sinabing Psalms, chapter ganito, alam na ng mga tao, no? Kung sa Genesis, makikita yon kasi nga, mahirap kabisaduhin. Pero, paano natin malalaman? Matatandaan lagi. Isusulat natin sa heart natin. Alam naman natin yung heart, yan ang pag nabubuo ang isang tao sa womb, heart ang unang nabubuo, nagkakaroon ng heartbeat. Yung heart ang kitang-kita. Nagkakaroon na agad ng tibok. So ito ay prayer of David. Bow down your ear, O Lord, hear me. Lord, ang pakinggan mo ko, Almighty Father. For I am poor and needy. Nangangailangan ako sa iyo. Poor. Sabi ni David. Pag sinasabi kasing poor, nagpapakumbaba ka. Hindi ka arrogante. Yung mga tao ngayon, pag sinasabi, hindi naman ako mayaman mahirap lang ako. Yun, nag-humble yun. Pero, yung mga sabi, mayaman kami, ganito kami. Arrogant yun. Ganito ako nakapag-aral, ganito ako natapos ko, nakapunta na ako sa, dun sa Pluto, ganon. Mayayaabang ang mga tao, ganon. Wala namang Pluto. Dito ako nakagraduate sa Harvard. Pero hindi magyayabang, no? Kung nakagraduate man kayo doon, magyayabang. Hindi mo pwedeng itago. Gusto nyo kasi ng acknowledgement ng mga tao. Ngayon si David, ayaw niya. Ang gusto niyang maitaas ay si Almighty Father. Dahil tayong lahat, pantay-pantay. We came from this, we have come to this world naked at babalik tayo sa tatay natin na naked din. Wala tayong dala-dala. Kaya nga, for I am poor and needy, nangangailangan tayo sa tatay natin. Preserve my life, for I am holy. You are my God. Save your servant who trusts in you. Ba't yun ang sabing siya ang holy? Sabi ni David. Kasi pag tayo nagtitiwala kay Almighty Father, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Save your servant who trusts in you. Be merciful to me, O Lord, for I cry to you all day long. Rejoice the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift up my soul. Ino-offer ko sa iyo, Almighty Father.
ang aking whole being. Kaya nga, I lift up my soul. Dahil mas importante ang soul kaysa sa katawan ng tao, kaya ang binanggit niya, not body but soul. Kasi yung katawan natin nabubulok na nasisira, tumatanda, nalulukot. At humihina yung boses ko pag nalulukot. Nalulukot na rin ako kasi. For you, Lord, are good and ready to forgive. Maawain si Almighty Father. Pagmahal. Pero kung magalit si Almighty Father, durog tayo. And abundant in mercy to all those who call upon your name. Maawain si Almighty Father sa mga tao na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumatawag sa kanya, may nagtitiwala sa kanya, nagmamahal sa kanya. Maawain si Almighty Father. Give ear, O Lord, to my prayer and attend to the voice of my supplications. Lord, pakinggan mo ako, Lord. Yung mga hinaing ko, yung mga requests ko, Almighty Father. In the day of my trouble, I will call upon you, for you will answer me. Alam ko pag may problema ako, Lord. Sasagutin mo ako, iingatan mo ako, papatawarin mo ako, hindi mo ako iiwan. Among the gods, there is none like you, O Lord, nor are there any works like your works. So pinupuri ni David si Almighty Father. Walang katulad si Almighty Father. Yung mga gods, ano yung mga gods? Yung mga sinasamba ng mga tao na kinoconsider nila na gods. Mga false gods. Walang katulad si Almighty Father. Yung mga sinasamba ng mga tao na false gods, hindi powerful yun. Demonic entity yun. Yung mga false deities. Yung mga graven images, walang nagagawa yun. Nakatupo lang yun. Nakatupo ba yun? Nakatayo lang yun. Nakatayo lang lagi yun. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Walang ginagawa. Hindi yun powerful. Si Almighty Father, He is alive. Si Jesus Christ, He seated at the right hand of our Father. Buhay. Si Jesus Christ. Kaya ang worship natin, yung buhay. Ang mapagkakatiwalaan yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Bakit kasama si Jesus Christ? Kaisa ng heart ni Almighty Father, si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, binigyan ni Almighty Father ng power, dominion, and authority in heaven and on earth and under the earth. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord. All nations, lahat ng mga tao na create mo, Almighty Father, you have made. Lahat tayo, God created us. Shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Itataas natin ang pangalan ng tatay natin. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos. Dahil yung ibang mga tao, ang tinatawag nila ay false gods. Nag-iisa lang ang Diyos natin. You alone are God. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. So dito, sinasabi rin ni David na, turuan mo ako, Almighty Father, kung ano ang will mo sa buhay ko. Teach me your way. Kung ano ang gusto mo mangyari sa buhay ko. I will walk in your truth at susunod ako. Kaya mahal na mahal ni Almighty Father si David. Ganito mag-pray si David. Bakit may Book of Psalms? Para ipakita sa atin kung paano mag-pray si David. May nakikita ba kayong ibang pangalan dito na tinatawag si David? Na tinatawag ni David?
Wala, si Almighty Father. At sino pa yung nakalagay sa Book of Psalm? Si Jesus Christ. Hindi lang Jesus Christ ang name niya dito sa Book of Psalm, pero patungkol kay Jesus Christ. Ano yon? Chapter yon? Yung I am a worm. Prophecy kay Jesus Christ yun eh. Patungkol kay Jesus Christ. Psalm chapter 22. But I am a worm and not a man, a reproach of men and despised by the people. Patungkol kay Jesus Christ ito. So, sino yung nasa Old Testament na nababanggit lagi? So, primarily, si Almighty Father, and then si Jesus Christ. Although hindi Jesus Christ ang name niya, kundi ang tawag ay Lord. Nung na-meet niya si Abraham. Binanggit ni Jesus Christ yun na na-meet niya si Abraham, no? Dito sa New Covenant. Sabi ni Jesus Christ, no? John chapter 8 verse 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Anong sabi pa ni Jesus? Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Kaya may napapansin ba kayo o hindi nyo napapansin? Sino makausap ko, sarili ko lang. Si Jesus Christ, nababanggit at na-meet niya si Joshua, no? Tsaka si Manoah. At tsaka si Daniel. And then, nung time na si Jesus ay bago bumaba dito sa mundo, anong ginawa ni Almighty Father? Ibinigay kay Jesus Christ ang fire na hawak-hawak ng cherubim. Ng cherub pala, isa lang ang ibinigay kay Jesus Christ. Siya yung man clothed in linen with an inkhorn. Bakit siya may inkhorn? Siya ang nagsusulat ng names natin sa Book of Life. Hindi si Peter. Si Jesus Christ. Wala nang role si Peter, ha? Ay, sinong kausap ko? Wala nang role si Peter. Sa Book of Revelation, andon yung 24 elders. O, isa doon, yung 12 doon ay ang 12 tribes of Israel. And then, yung another 12 ay yung 12 apostles. 24 elders yon. Isa doon si Peter. Tsaka si John the Evangelist. Basta yung 12 apostles. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. So dapat meron taong takot kay Almighty Father. May respeto. Our Father commands respect kasi He created us. Unite my heart, ibig sabihin singleness of heart. Hindi pa iba-iba ng direksyon. Focus kay Almighty Father, singleness of heart. Give me a singleness of heart, or unite my heart to fear your name. Nag-iisa lang na i-worship. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forever. Pag sinabing forever, for all eternity to. Kaya may forever kay Almighty Father. Yung ibang mga tao sabi, walang forever, meron, may forever. Kay Almighty Father, may forever. For great is your mercy toward me. Napakamaawain mo, Almighty Father. You have delivered my soul from the depths of Sheol. Or, ano ba yung Sheol? Abode of the dead. Kasi,
ang kaluluwa ng tao, hindi naman talaga na nagdi-disintegrate or nawawala, kundi sa napupunta? Sa soul. Kaya lang sinasabing dead, there's no more hope and a future. Pero yung mga tao na wicked, yung soul nila, nakakaranas ng pain sa impyerno. Kaya lang sinabing dead, wala ng hope, wala ng future. Ha? Hanggang doon na lang sila. At kinalimutan na lahat, at kinalimutan na ni Almighty Father ang mga souls na nasa impyerno. So yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, andun sila sa Sheol ngayon. Yung mga hindi nagmamahal kay Almighty Father, mga disobedient. Gusto ba natin mapunta doon? Hindi natin gusto. Bakit? Mainit doon. Kung dito lang sa mundo, naiinitan na tayo, doon pa kaya walang labasan doon, walang aircon doon. Hindi tayo pwede doon. Makikita mo na nasusunog ka pero hindi matatanggal yung fire. At paulit-ulit yon, paulit-ulit. Eternity yon. Masikip doon, malagkit, mabaho. Hindi tayo pwede doon. Kaya doon tayo sa tatay natin. Kaya hindi dapat matigas ang ulo natin. Tayong lahat, hindi lang ako, hindi lang kayo, tayong lahat. Hindi tayo pwede doon. So ngayon pa lang, susundin na natin yung tatay natin. Dahil ang sa mga trials and tribulations natin dito sa mundo, natatapos. Sa impyerno, hindi natatapos yun. For all eternity yun. So mamimili kayo, yung sa ngayon ba, gusto nyo maayos ang buhay ninyo, na nanloloko kayo, o nagsisinungaling kayo, o at mapupunta ang kaluluwa nyo sa impyerno, o susundin natin si Almighty Father, and then pagtapos ng trials and tribulations natin dito sa mundo, babalik tayo sa tatay natin. Masarap ang buhay sa tatay natin, no? Wala naman akong kausap. Verse 14, O God, the proud have risen against me, mga mayabang. And a mob of violent men have sought my life, and have not set you before them. Mga wicked people. So ngayon, ang kalaban natin, inuulit ko, hindi tao, kundi principalities of this world. Dahil yung mga tao, nagkakaroon ng problema sila. Ngayon, pag nagkakaroon sila ng problema, pinapasok sa utak nila, tayo, no? Pinapasok sa utak natin mga wickedness. Kailangan natin ang strength ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ para hindi natin sundin ang kasinungalingan ng mga principalities of this world. Kaya sabi ni Almighty Father lagi, be of good courage. And I am your strength, no? Dahil kay Almighty Father natin, kukunin ang ating strength, yung kalakasan natin, to shun the evil one. O God, the proud have risen against me, and the mob of violent men have sought my life, and have not set you before them. But you, O Lord, are a God full of compassion, maawain, and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth, abundant in mercy, maawain, magnanimous. Bakit maawain si Almighty Father sa atin? Kasi mahal niya tayo, anak niya tayo. No? Kung hindi tayo anak ni Almighty Father, hindi siya maawa sa atin. Pero anak niya kasi tayo eh.
He created us. Yung hininga natin sa Kanya galing. Kaya naawa siya sa atin. Gusto niya mapabuti yung kalagayan natin. Baka sabi niya, kung gusto niya mapabuti yung kalagayan natin, bakit may trials and tribulations tayo? Para nga, maging kagaya niya. Dapat dumaan tayo sa fire. Para makita kung sino talaga ang pwedeng makabalik sa Kanya. Pinipili. Maigpit yung requirement. Pero kung susundan natin yung path ni Jesus Christ, madali ang requirement kasi si Jesus Christ, victorious siya, kaya nga siya nga yung sample. Kaya nga siya yung way, the truth, and the life. O turn to me and have mercy on me. Give your strength to your servant. Palakasin mo ako, Almighty Father. Maawa ka sa akin. Marami akong mga trials and tribulations na nararanasan dito sa mundo. Bigyan mo kami, Lord, ng strength. Alam ko, Lord, maawain ka. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Dahil alam ko, mahal mo kami. Ginawa mo kami. Ayon sa iyong hugis, no? And image and likeness. Kaya yung mga sufferings and pains natin, ramdam din ni Almighty Father yun. Kaya nga niya ipinadala si Jesus Christ eh. So yung mga sufferings natin, naramdaman din ni Jesus Christ. Traumatized din si Jesus Christ when he was a young boy. Traumatized din si Jesus Christ. Kung tayo, nung bata tayo, may mga trauma tayo. May nang-away sa atin. Ganoon din si Jesus Christ. Kasi nga hindi sila mayaman. May nang-bully rin kay Jesus Christ. Hanggang sa pagtanda, hanggang sa pinatay siya. Binuli siya, di ba? Kaya wala tayong malulusutan na reason. Hindi. Lord, kasi ito nangyari. Hindi tayo makakalusot kasi nagawa na ni Jesus Christ eh. Napagdaanan na niya yon. Kaya nga si Jesus Christ, siya ang magja-judge sa atin sa last days. Siya ang nagsusulat ng names natin. O si Iska ba? Pwede ba dito yung sulat ng name si Iska? O si Jesus. Pag nagkasala, buburahin ng name. Pero Lord, wag mo akong burahin. Diyan lang ang name ko. Jesus, sulat mo name ko, Jesus. Wag mo burahin. So, paano tayo hindi mabubura yung name sa Book of Life? Susundin natin si Jesus Christ, mamahalin natin yung tatay natin. At pag mahal natin ang tatay natin, susundin natin yung ibinagutos sa atin ng tatay natin na mahalin natin ang ating brethren. Minahal niyo na ba ang inyong mga brethren? Yung brotherly love, hindi yung, hindi, mahal ko siya. Hindi yung gano'n. Brotherly love, ha? Sisterly love, hindi yung may mali siya. May respeto. O turn to me and have mercy on me. Give your strength to your servant and save the son of your maid servant. Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed. Kung sino man yung galit sa akin, Almighty Father, bigyan mo ng sign para mapahiya sila. Because you, Lord, have helped me and comforted me. Anak mo ako, Almighty Father. Ikaw tumutulong sa akin, ikaw nagko-comfort sa akin. Ingatan mo ako, Lord God. Para mapahiya yung mga tao na nagagalit sa amin. Para malaman nila na kami, Lord God, ay mga anak mo. Hindi mo kami pababayaan. Yun ang ibig sabihin ni David dito. Ito naman, a psalm of the sons of Korah. Yung mga Korahites.
paisa-isa lang yung chapter nila or konti lang ang kanilang inallow ni Almighty Father na isulat dito kasi si David, kilala ang Book of Psalm na si David ang inutusan ni Almighty Father. Pero inallow ni Almighty Father dahil nga si David, a man who's after God's heart. Kaya pati yung mga tauhan, pati yung mga priest, pati yung mga soldiers, mga hindi choir to mga singers na nag-worship kay Almighty Father, faithful din kasi nakita nila si David. Na faithful kay Almighty Father. So dito sa Psalm chapter 87, His foundation is in the holy mountains. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Ano yung gates of Zion? Yung Zion, mountain of God yon. Pag sasabing mountain of God, mataas. Pag sasabing mataas, heaven yon. Holy place. More than all the dwellings of Jacob. Mas gusto ni Almighty Father ang holy place kaysa sa lupa. Kasi madumi itong lupa natin. Maraming wickedness. At saka tingin ni Almighty Father dito sa mundo natin, madumi. Dahil maraming kalat din na mga evil entity. At saka yung mga gawa natin dito sa mundo, puro mga kadumihan. Puro panlalamang sa kapwa-tao. Puro mga gusto puro kumita ng malaki, gusto magkapera. Hindi iniisip yung for all eternity na buhay. Ang iniisip lang ay yung buhay dito sa mundo. Ganun kaikli ang utak ng tao. Ganun kaliit. Glorious things are spoken of you, O city of God, Selah. Glorious things. Holy. Righteous. Amazing. Verse 4, I will make mention of Rahab and Babylon to those who know me. Behold, O Philistia, and Tyre with Ethiopia, this one was born there. Ano yung mga lupa na to? Rahab, Babylon, Philistia, and Tyre. Itong mundo to. Kasi yung Rahab, Babylon din yun yung Rahab, Egypt yun. And Babylon, to those who know me. Sabi ni Almighty Father, I will make mention of Rahab and Babylon to those who know me. Behold, of Philistia and Tyre with Ethiopia. This one was born there. Yung mundo to. Pinanganak sa mundo. Kasi yung Tyre, ibig sabihin ito, rock. Kaya nga Tyre, di ba? Yung unang gulong gawa sa bato. Kaya ngayon, ang tawag natin sa gulong, Tyre. No? Nakikita ninyo? Nakikita mo? Oh, nakikita ko, Iska. Dito galing yung word na Tyre. Yung gulong, kasi gulong nga ay bato. Ngayon, ang gulong natin ngayon ay gawa na sa rubber. Pero Tyre pa rin ang tawag. With Ethiopia, this one was born there, and of Zion it will be said, this one and that one were born in her, and the Most High Himself shall establish her. Sino yung her na to? O sasabihin nyo na naman, ang her na to ay nation, ha? Nation, pagsasabing her. And of Zion, it will be said, this one and that one were born in her, yung nation. And the Most High Himself shall establish her, yung nation or yung church.
Sino yung church? Tayo, pag magkakasama tayo, ang church, ang pronoun ay he, ay she, tsaka her. I-establish the Almighty Father ang nation or ang group of people or ang church na nagtitiwala sa Kanya. The Lord will record when He registers the peoples, this one was born there. Ire-record. Ire-record, nakasulat. Both the singers and the players on instruments say, all my springs are in you. Ano yung springs? Yung parang autumn, no? Pag yung mga bulaklak ay tumutubo. Parang new day. Chapter 88 of Psalm. Ito, Sons of Korah rin. Na kinumpile ni Heman, the Ezrahite. So, noon pa man, nung time ni David, merong mga singers, may mga nagko-compile ng mga songs or ng mga sound, parang hymnal. Alam niyo ba yung hymnal? O, alam ko yung hymnal. Yung hymnal, libro ng mga kanta para kay Almighty Father. Yun ang hymnal. So, itong Book of Psalms, hymnal to. Na ipinakita sa atin ni Almighty Father para malaman natin kung paano siya i-worship, para malaman din natin yung mga prophecy. May prophecy rin kasi dito sa Book of Psalms. Na binabanggit ay ang patungkol kay Jesus Christ, the Messiah. O Lord God of my salvation, I have cried out day and night before you. Chapter 88. Umaga't gabi, umiiyak ako sa harap mo, Almighty Father. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Pakinggan mo, Lord, yung iyak ko, Lord. So, hindi lang tayo ngayon umiiyak pag may problema tayo. Kahit yung mga tao na una sa atin, nagkakaproblema rin. At umiiyak sila kay Almighty Father. For my soul is full of troubles, and my life draws near to the grave. Punong-puno ako ng problema, Almighty Father. So, hindi lang tayo may maraming problema. Marami ng problema yung mga tao na una sa atin. At kung ano man ang na-experience nating problema ngayon, na-experience ng mga tao na una sa atin. At ipinakita sa atin ni Almighty Father nung pinababa niya si Jesus Christ dito. Walang naiwan kay Jesus Christ. Nagbetray lahat ng mga tao sa Kanya. Iniwan siya. So kung nag-iisip man tayo na tayo ay nag-iisa sa mundo, walang nag-aasikaso sa atin, iniwan tayo ng lahat, inayawan tayo ng lahat, huwag tayong matakot. Dahil hindi tayo ang nauna na iniwan ng mga tao, si Jesus Christ. He was betrayed even by His apostles. Alam ba natin yun, na binetray si Jesus Christ ng mga apostles? Akala nyo lang kasi, si Judas lang ang nang betray. Ang nang betray lahat ng apostles. Iniwan si Jesus Christ. Si Peter, he denied Jesus 3 times. Mas matindi yung ginawa ni Peter. 3 beses niyang dineny. Si Judas, binenta niya si Jesus. Si Peter naman, he denied 3 times, not 1, not 2, but 3 times. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, pag bumalik ka na, tulungan mo ang iyong mga brethren. Pinatawag ni Jesus si Peter. Alam niya na may tendency kasi si Peter, pero pinalakas ni Jesus Christ si Peter. So tayo, para rin tayong si Peter.
Simon. Kaya nga siya tinawag na Peter dahil pinalalakas siya ni Jesus Christ. Minomotivate siya, rock ka ha, Peter ka. Hindi ka na Simon. Kaya pag tinatawag siya ng kanyang mga co-apostles, si Simon, Peter, Peter, ganun na siya. Para lumakas ang kanyang loob na kasama niya si Jesus Christ. Maalala niya yung pangalan na binigay sa kanya ni Jesus na Peter. Hindi dahil special si Peter, kundi dahil siya sa lahat ng mga apostles, siya yung nang iwan kay Jesus. Nag-betray 3 times. O Lord, God of my salvation, I have cried out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry, for my soul is full of troubles and my life draws near to the grave. So sobrang dami niyang problema dito, no? Kaya nga, my life draws near to the grave. I am counted with those who go down to the pit. Parang kasama na po ako na mapupunta sa pit. Who go down to the pit. I am like a man who has no strength. Sobrang dami ng problema. Parang feeling niya mamamatay na siya, hindi na niya kakayanin. Pag sinasabing pit, ano ba yung pit? Yung pit, yung PIT, uka yon, uka sa lupa. Pag yung uka sa lupa, wala kang labasan doon. Wala na akong papel. Pag sinasabing pit, halimbawa ito lupa, may uka, uka. Yan, uka, ito yung pit. Wala kang labas, ito andito ka, tao ka. Wala kang labasan dyan. Halimbawa, yung impyerno rin tawag pit, no? Yung impyerno. Hindi ka makakalabas dyan. Wala. Dyan lang ikaw. Dyan ka lang. Stay ka lang dyan. Kasi nga, malalim, ha? Malalim. Hindi abot. Paano na makakalabas ng pit? Galing sa taas. Tutulungan ka para makalabas ka ng si Almighty Father. No? Para makalabas ng pit. Ha? Walang hagdanan dito, wala. Hindi ka makaka-climb, climb out diyan. Climb up, hindi ka makakapag-climb up. I am counted with those who go down to the pit. I am like a man who has no strength, adrift among the dead. Para akong buhay na patay. 'Yon, ibig sabihin niya nun. Buhay ako, humihinga ako, pero yung isip ko wala sa tamang direksyon, magulo ang buhay ko. Parang humihinga lang ako, kumakain lang ako, pero wala na akong gana sa mundo. Adrift among the dead, like the slain who lie in the grave, na nag-iintay na lang ng mawala sa mundo na to. Whom you remember no more, na kinalimutan mo na ako, Almighty Father, and who are cut off from your hand. Hindi mo na ako tinulungan, Almighty Father. Dahil sa mga problema ko, feeling niya yon, no? Ito I see, ang nagsulat nito, bigay ito ni Almighty Father sa atin, at na-experience ito ng sons of Korah or Korahites. Na-experience na ito. Bakit ito na-experience ito? Para ipaalam sa atin na ang strength natin nanggagaling kay Almighty Father. Wala tayong lusot kay Almighty Father. So yung the people before us, wala silang lusot si Almighty Father. And then ngayon tayo, wala tayong lusot, ang kalakasan natin si Almighty Father. Adrift among the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, and who are cut off from your hand. You have laid me in the lowest pit, in darkness, in the depths, sa kakailaliman, sa kadiliman ng ilalim. Your wrath lies heavy upon me, yung galit mo, Almighty Father. Dahil pag nagalit kasi si Almighty Father sa atin, di pa pa-experience niya sa atin yung wala siya.
Ipaparanas niya sa atin. Yung time na kasama natin siya at pag nagkasala tayo, ipaparanas din ni Almighty Father sa atin. Yung wala tayong takbuhan. Your wrath lies heavy upon me, and you have afflicted me with all your waves. Lahat ng alon. Pag sinasabing waves, alon yun, na malalaking alon. Sa dagat, di ba? Pag may alon sa dagat, parang minsan kasing laki ng building na nakakatakot. You've afflicted me with all your waves. Sela. You have put away my acquaintances. Pati yung mga kakilala ko, wala na. Wala akong matulungan. Yung mga acquaintance ko, iniwan na ako. They abandoned me. Yung akala mong kaibigan mo, na matatakbuhan mo, wala tayong matatakbuhan. Gagawin ni Almighty Father yun para ipakita sa atin na ang kalakasan natin, si Almighty Father. Siya ang takbuhan natin. Wala nang iba pa. Dahil yung mga acquaintance, minsan i-chismis ka pa niyan. And they will mock you. Alam niyo yung mock, yung alipustahin. You have taken or you have put away my acquaintances far from me. Dahil yung mga kaibigan ninyo, kasi wala akong kaibigan, may kaibigan ba ako? Yung mga kaibigan ninyo, kaya nyo sila naging kaibigan, inalaw ni Almighty Father yon, at inaalaw din ni Almighty Father na iwanan kayo, iwanan tayo. Para ma-focus lang tayo kay Almighty Father. Mahalin siya. You have made me an abomination to them. Hinayaan mo ako, Lord, na pandirihan nila. I am shut up and I cannot get out. Hindi ako kung maka-move forward, Almighty Father. Andito lang ako kasi wala akong matakbuhan. Wala akong makausap. Walang makakatulong sa akin dahil iniiwasan na nila ako. My eye wastes away because of affliction. Lord, I have called daily upon you. I have stretched out my hands to you. Lord, nagpe-pray ako, Lord, sa iyo araw-araw. Iyak ako ng iyak dahil sa problema ko. Itinataas ko ang kamay ko sa inyo. Surrender na ako, Almighty Father. I have stretched out my hands to you. Lord, tulungan mo ako. Walang makakatulong sa akin. Ikaw lang, Almighty Father. Will you work wonders for the dead? Shall the dead arise and praise you, Selah? Shall your loving kindness be declared in the grave, or your faithfulness in the place of destruction? Shall your wonders be known in the dark, and your righteousness in the land of forgetfulness? But to you I have cried out, O Lord, and in the morning my prayer comes before you. Itong sinasabi niya, shall your loving kindness be declared in the grave, or place of destruction, or in the dark, in the land of forgetfulness. So, yung writer na to, o yung nagsasalita nito, gusto niya na makakalimutan ka, Lord. Pag ako ay namatay, hindi ka mapupurihan, Lord God. Yun, ibig sabihin niya, no? Para sa ikapuri ng pangalan mo, Lord. Para ma-declare ko sa buong mundo na tinulungan mo ko, Lord God. Please help me. Para yung wonders mo, hindi mabaliwala, kundi maiproclaim ko sa lahat ng tao. Yung loving kindness mo, maging testimony sa mga tao. Yun ang gustong sabihin dito. But to you I have cried out, O Lord, and in the morning my prayer comes before you. Lord, why do you cast off my soul? Why do you hide your face from me? Pag may guilty conscience tayo, meron tayong ganito, Lord, bakit hindi mo ako pinapakinggan? Kaya nga kailangan humingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father.
para matanggal yung guilt sa atin. At dapat wholeheartedly asking for forgiveness and worshiping our Father. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo mapatawad ng tatay natin. Mararamdaman natin yun, malalaman natin yun sa heart natin pag pinatawad tayo ni Almighty Father. You will hear a voice behind your ear. Sa sobrang dami ng mga temptations dito sa mundo, alam ni Almighty Father magkakasala tayo, pero He is always ready to forgive us. Pero there are times na wini-withhold ni Almighty Father ang kanyang mercy para matuto tayo na hindi na natin ulitin uli yung kasalanan natin. Dahil may mga tendency kasi tayo na pag pinatawad tayo, gagawin ulit natin yung kasalanan natin, tapos napatawad naman ako agad-agad eh. Ngayon, nagkakaroon ng times na tahimik si Almighty Father pag nagkakasala tayo. Ibig sabihin galit siya at tatahimik siya. Tapos umihingi tayo ng kapatawaran, hindi niya tayo kinikibo. Para matuto tayo na hindi na natin gawin ulit yung mga kasalanan natin. Lord, why do you cast off my soul? Why do you hide your face from me? I have been afflicted and ready to die from my youth. I suffer your terrors. I am distraught. Takot ako sa iyo, Almighty Father. Hindi mo ako kinikibo. Bakit ganun, Lord God? So, nagmamakaawa siya. Distraught or frantic. Bothered, worried. Nag-worry ako, Almighty Father. Bakit hindi mo ako pinapatawad? Bakit nakatalikod ka sa akin? Tinatago mo ang face mo sa akin. Kasi nga, nagtatampo si Almighty Father. At nagsiselos siya. Dahil dapat ang priority natin si Almighty Father. Your fierce wrath has gone over me. Your terrors have cut me off or destroyed me. They came around me all day long like water. They engulfed me altogether. Nalulunod na ako sa problema, Almighty Father. Tulungan mo ako, Almighty Father. So, hinahayaan ni Almighty Father para matuto tayo. Ngayon, kung hindi tayo sinasagot ni Almighty Father, may mga tao na ang tendency nila ay hindi naman ako sinasagot ni Almighty Father ang gagawin ko na lang, gagawa lang ko ng kadumihan, wickedness, o mas lalo kang napasama. So, kasi nga, refined, as silver is refined, tested as gold is tested. Tinetest ni Almighty Father, okay ba to? Tingnan ko, hindi mo na ako kikibo. Ano ang gagawin ng anak ko? They came around me all day long like water. They engulfed me together. Loved one and friend, you have put far from me. Yung mga mahal ko sa buhay, sabi dito. Sa last verse ng chapter 88, yung mga mahal ko sa buhay, tsaka yung mga kaibigan ko, malalayo sa akin. Tapos yung mga kakilala ko pa, linayuan din ako. Mag-isa lang ako, Almighty Father. Hinahayaan tayo ni Almighty Father na maging mag-isa para lapitan natin siya, para matuto tayo na siya ang ating kailangan. Siya yung ating mapagkakatiwalaan. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang mga tao dito sa mundo kasi pwede nila tayong iwan. Iba-iba kasi ang buhay natin. No? Hindi dahil sa isa kayo ng pinanggalingan, pareho kayo ng buhay, or dahil isa ang school na pinanggalingan ninyo, pareho kayo. Iba-iba tayo.
ng nararanasan. Pero kahit iba-iba tayo ng nararanasan, iisa lang ang tatakbuhan natin, yung tatay natin na nagmamahal sa atin. Kaya ang importante, magpe-pray tayo lagi sa tatay natin, hihingi tayo ng kapatawaran, pupurihin natin lagi siya, mamahalin natin siya. Kung yung mga magulang ninyo dito sa mundo, minamahal ninyo, mas mahalin natin yung tatay natin. Siya ang nag-create sa atin. Siya ang nagdidirect ng life natin. Siya ang makakasama natin for all eternity. Siya ang may heavenly kingdom. Kaya ang priority natin, si Almighty Father. At ipinadala niya si Jesus Christ sa atin. Meron ding authority si Jesus to forgive iniquities or sins kasi ibinigay ni Almighty Father kay Jesus yung authority na yon. Design yun ni Almighty Father bago pa man gawin ang mundo na to. Alam na ni Almighty Father ang gagawin niya. Design ni Almighty Father. Dahil kailangan tayo makabalik sa tatay natin. Dahil malaki ang bahay ng tatay natin. In my Father's house there are many mansions. Ang tingin ni Jesus mansion, pero malaki pa sa mansion yun eh. Di ba pag may mga bahay kayo napupuntahan ng mga kaibigan ninyo, example, malaki ang bahay nila. Sasabihin ng kaibigan niyo, maliit ang bahay namin, o gaganon sila. Tapos pag nakita mo, ang laki ng bahay mo ba't maliit ba yan sa'yo? Nalalakihan ba kayo sa bahay? So ang tingin ni Jesus mansion, ang tingin ko castle, parang hindi lang mansion, sobrang laki. Crystal na gold, makinang. Kailangan makabalik tayo. Kaya nga, mahirap yung mga requirements. Kailangan refined as silver is refined. Tested as gold is tested. Dahil yung nauna na kasama ni Almighty Father doon, yung 1/3 na mga stars, sumama kay Lucifer. Ngayon, sino ang makakabalik doon? 1/3 of the total population of the world since the world began. Bakit natin alam na 1/3? Bakit natin alam na 1/3 ang makakabalik kay Almighty Father? Hindi alam ng iba, no? Nagbabasa ng Bible, hindi nila nakita to. Kahit anong Bible, kahit anong version ng Bible. Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. 1/3. They will call on my name, and I will answer them. I will say, this is my people, and each one of those 1/3 will say, the Lord is my God. So minsan magtataka kayo, bakit may mga tao na hindi sila nakakaranas ng trials and tribulations? Parang okay lang ang buhay nila, petics lang. Pero, yung nakakaranas ng sobrang pahirap sa mundo, sobrang trials, refine them as silver is refined, test them as gold is tested. Hindi nyo ba alam kung gaano kataas yung temperature para matunaw yung mga impurities ng gold? Yung mga impurities kasi yun, kailangan matunaw, lumabas yung ginto. 1/3. Kaya, huwag tayong magtataka kung bakit ang hirap ng buhay natin dito sa mundo.
At magiging victorious tayo because of Jesus Christ. Iba ang ibig sabihin ng success, no, sa victorious. Yung pag nakagraduate ka ng school, o success ako, nakagraduate ako ng school, or kung gusto mong pumasa sa exam, o successful ako or yumaman ka sa mundo na to, o successful ako, nakabili ako ng mga gusto ko, yumaman ako, successful ako. Pero hindi mo sinasabi na victorious ka, di ba? Pero pag kay Jesus, once and for all lang yon. Isang impact lang yon, victorious kay Jesus Christ. No? Kasi nga, yung success, small ano lang yon, small success. Pero pag victorious, malaki yon, pero isahan lang yon. May nakakaintindi ka na sinasabi ko. Saan na ba dito? So magkaiba yung success sa victory. Example, bibili ka ng bahay. Uy, successful ako, nakabili ako ng bahay. Pero yung victory, isang beses lang yon. Parang isa lang, victorious ka na. At malaki yon. Ano bang ano to? Ito, may meaning dito, no? Success is the well-achieved progression to the desired outcome, whereas victory is the ultimate outcome. Mas mabigat or mas heavy yung victory kaysa sa success. Yung success is small lang yon. Pero yung victory, mas malaki yon, greater degree, more defined, finite, and absolute. Kaya may mga tao dito sa mundo, uy, successful ako. Yung galing naman niya, successful yung classmate ko, successful sa lahat ng bagay, Pero, hindi ka victorious. Kasi, yung victorious, or victory, mas malaki yon. It's greater degree, more defined, finite, and absolute. Kaya tayo, dito sa mundo, wag maiinggit kung may mga successful na mga tao, ganun. Kasi, success lang yon. Ang importante, victorious tayo. Saan natin makukuha yung victory? Kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He is victorious. He's not successful. He is victorious. Hindi siya yumaman, hindi siya nagpakayaman dito sa mundo. Kundi, may ultimate goal. At yung ultimate goal na yon, kaya victorious si Jesus Christ. Mas malaki ang bearing nun, yung victory. Kaya si Jesus Christ, victorious siya. Kung nakakaranas man tayo ng trials and tribulations, hindi man tayo successful sa mga endeavors natin dito sa mundo, pero kay Jesus Christ, pag sinunod natin yung kanyang example, yung way niya, the path that He tread onto, yun, victorious tayo. Huwag tayong maging masaya lang na, uy, successful ako. Masaya na ba kayo pag successful kayo? Uy, successful. Nakabili ako ng ganito. Ang i-aspire natin, yung greater things, yung maging kagaya ni Jesus Christ. At makabalik sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.